Heavy rainfall outlook 100 to 200 mm sa Quezon, 50 to 100 mm sa Rizal, Aurora at Camarines Norte. LPA o low pressure area nasa Palawan na. Trahedya sa Camarines Norte, magtsahin, patay matapos masapul ng buhawi sa dait. At paghahanda sa bagong parating na bagyo, posible ang malakas na bagyo at habagat sa huling bahagi ng Setyembre. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon, ngayong araw ng Linggo, September 14, 2025. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe kung bago ka sa ating channel para lagi kang updated sa balitang panahon. Mga kababayan, meron po tayong heavy rainfall outlook ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, September 14 to 15. Inaasahan ang matitinding pag-ulan sa mga sumusunod na lugar. Sa Quezon Province, merong 100 to 200 mm o puhos ng ulan, nakatumbas na halos 2 buwang ulan sa loob lamang ng 24 oras. Sa Rizal, Aurora at Camarines Norte, 50 to 100 mm na dami ng ulan. Ang mga matataas na lugar gaya ng bundok o kabundukan ay maaaring makaranas ng higit pang ulan kaysa sa normal. Maaari itong magdulot ng landslide at biglaang pagbaha, lalo na't mataas na ang antas ng lupa mula sa mga nagdaang ulan. Ibig sabihin, kahit hindi kasing lakas ng ulan sa plain or kapatagan, sa bundok o kabundukan ay mas malala ang bagsak ng ulan kung dati ilang araw ng tuloy-tuloy na ulan. Sapat na ito para magdulot ng landslide. Ngayon ay mas delikado dahil sa basang-basa na ang lupa. Mga kababayan, ito ang update sa sitwasyon ng low pressure area o LPA as of 2 p.m. ngayong araw, September 14. Ang LPA 09C ay natukoy sa layong 110 kilometers hilaga ng Coron. Ayon sa Pag-asa, unlikely o mababang tsansa maging tropical depression sa loob na susunod na 24 oras. Magandang balita na mababa ang posibilidad nitong maging bagyo, pero hindi ibig sabihin ay ligtas na agad. Tuloy-tuloy pa rin ang dami ng ulan na dala nito at mas kailangan nating bantayan dahil mas mabilis kumitil ng buhay ang flash flood kaysa sa hangin ng bagyo. Samantala, insidente sa Camarines Norte, tornado outbreak. Isang buhawi na nanansala kaninang alas 6 ng umaga sa Fairview 2, Barangay Magang, Dait, Camarines Norte. Sa kasamaang palad, 2 buhay ang nawala. Isang lola at kanyang 13 anyos na pamangkin matapos mabagsakan ng malaking puno at iba pang kabahayan. Sasakyan at poste ng kuryente ay winasak ng buhawi. Totoo po, kahit ang Pilipinas ay hindi kasing madalas tamaan ng buhawi gaya ng Amerika, minsan ay nangyayari ito kapag malakas na thunderstorm. Noong pang 2016, nakaranas na rin ng buhawi ang Cavite na sumira ng ilang kabahayan, kaya't huwag nating ipagsawalang bahala ang ganitong pangyayari. Samantala, meron tayong tinitingnang potensyal na bagyo. Ayon sa ECMF weather model, may nakikitang posibilidad ng pagbuo ng bagyo sa huling bahagi ng Setyembre. May senaryo ring nagpapakita na isang bagyong maaring tumawid sa Northern Luzon sa mga susunod na linggo. Ang susunod na pangalan ng bagyo sa listahan ng Pag-asa ay Mirasol at Nando. Hindi pa ito final, pwedeng magbago ang direksyon kung kusang mawala. Pero kung titignan ang kasaysayan, Setyembre hanggang Oktobre ay talagang peak season ng bagyo sa Pilipinas. Halimbawa, si Bagyong Umpong noong 2018 ay sumalanta rin ng Setyembre sa Northern Luzon. Mga kababayan, para sa ating Bible verse for today mula sa Isaiah 4:3, kung kapag dumaan ka sa malaking tubig, ako'y kasama mo, at kapag sa mga ilog, hindi ka matatangay. Yan ang ating update sa panahon ngayong araw ng Linggo. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok dito sa Pilipinas Weather ngayon. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-i-alerto, ingat tayong lahat.